Kamusta mga kapwa PBA fanatics? Ngayon may isa tayong pag-uusapan na nakakatuwang rule mula sa lumang panahon ng PBA. Narinig mo na ba ang 3 to make 2? Kung hindi pa, don't worry dahil yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. So eto na nga, noong 70s may kakaibang rule ang PBA pagdating sa free throws. Kapag na-foul ka in the act of shooting at hindi ito na-shoot imbis na 2 free throws lang, binibigyan ka ng 3 attempts para makashoot ng 2. Kaya tinawag siyang 3 to make 2. Pag pumasok ang first 2 shots, okay, taos ka na. Pero kung mintis yung una, may third shot ka pa para bumawi at makabuo ng 2 puntos. And take note, wala pang bonus free throw noon if ma-foul counted ka. Bakit kaya may ganitong rule dati? Simple lang. Nung early days ng PBA, hindi pa ganun ka-consistent yung mga players sa free throws. So parang binigyan sila ng second chance para makabuo ng 2 points. Parang may tiwala pa sa'yo si referee, bro. Kung hindi ka clutch sa una, sige na nga, may isa ka pang bala. Pero syempre, habang tumatagal, asahan mo na rin ang mga pagbabago. Mas competitive na rin ang liga. Kaya noong 80s, tinanggal na rin ang 3 to make 2 rule at sinunod na natin ang international FIBA rules kung saan meron ng 2 free throws kung ma-foul ka during 2-point attempt. 3 free throws naman kung foul sa 3-point shot at 1 free throw lang for end-who-won situations. Ano sa tingin nyo kung ibabalik ang 3 to make 2, magiging mas exciting ba o mas weird? Imagine kung may ganito pa rin ngayon baka si Junmar o si Japet 3 shots kada foul. Teka lang, unfair at tayo na. Ahaha. So ayun mga ka-basketball, isa na namang history lesson na may halong good vibes. Kung natuwa ka sa kwento ng 3 to make 2, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe. At kung may iba ka pang weird o vintage PBA rules na gusto mong i-feature natin, comment mo lang yan sa baba.